Magandang araw po sa inyong lahat mga listeners. Ako nga pala si Mark at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko. Isang karanasang hindi ko kailanman inakalang mangyayari. Isang kwentong puno ng mga desisyong sumubok sa aking pagkatao at mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sana ay samahan ninyo ko hanggang sa huli habang ikinukwento ko ang aking istorya. 29 na taong gulang na ako nang mabigyan ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Dubai, United Arab Emirates. Isa yun sa pinakamalaking pangarap ko dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko at makapag-ipon para sa kinabukasan. Halos 2 taon na akong nagtatrabaho roon bilang warehouse staff nang mabalitaan kong nag-abroad din ang pinsan kong si Maureen. Nagkataon pang sa Dubai rin siya napunta, pero magkaiba naman ang kumpanya at accommodation. Hindi naman talaga kami naging close noong mga bata pa kami. Lumaki kasi ako sa probinsya, habang siya naman ay sa Maynila. Tuwing may family reunion lang kami nagkikita, kaya hanggang simpleng kamustahan lang ang naging samahan namin noon. Sa lahat ng mga pinsan kong babae, si Maureen ang masasabi kong may kakaibang ganda. Hindi man siya katangkaran, pero simple, maaliwalas ang muka at natural ang alindog niya. Isang araw, nagulat na lang ako nang makatanggap ako ng message sa Messenger. Kuya Mark, nandito na rin ako sa Dubai, kakarating ko lang kahapon. Hindi ko na itago ang saya ko. Sa dami ng mga kamag-anak namin, kaming 2 lang ang nasa ibang bansa noong mga panahong yun. Mula noon, madalas na kaming mag-chat. Kapag pareho kaming libre, nagvi-video call kami para magkumustahan. Nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa buhay sa Dubai, at sa mga nangyayari sa pamilya namin sa Pilipinas. Isang hapon na wala akong pasok, nag-video call ako sa kanya. Hello Maureen, kumusta ka na? Nakaka-adjust ka na ba? Tanong ko sa kanya. Okay lang naman, pero medyo homesick pa rin ako. Hinahanap-hanap ko pa rin ang buhay sa Pilipinas. Malungkot niyang sagot. Nako, normal lang yan. Ganyan din ako noong bagong dating ako rito. Masasanay ka rin. Sana nga. Feeling ko matatagalan pa ako bago masanay. Reklamo ni Maureen, kaya napangiti ako. Kapag day off mo, ano bang gusto mong gawin? Tanong ko sa kanya. Mahilig akong mag-cafe hopping, kumain sa mga bagong restaurant, mamasyal sa mga malls, at minsan nanonood lang ng sine. Gusto ko lang lumabas para mag-relax pagkatapos ng trabaho. Pagkukwento niya. Ayos ngayon ko lang nalaman yan. Wika ko. Hindi naman pwedeng puro trabaho lang, di ba? Tumatawang sagot niya. Oo, tama ka. Hayaan mo. Kapag pareho tayong walang pasok, ipapasyal kita. Marami namang magagandang puntahan dito sa Dubai. Talaga? Promise mo yan ha? Halata ang pagka-excite sa boses ni Maureen. Oo naman, ako na ang bahala. Lumipas ang mga araw. Naging madalas ang pagchat-chat namin ni Maureen. At kapag may libreng oras, nagvi-video call kami. Minsan, inabot pa kami ng hating gabi sa pagkukwentuhan tungkol sa pamilya namin, sa trabaho, at sa iba't ibang karanasan namin sa ibang bansa. Habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala kahit sa screen lang kami nagkikita. Ikinuwento niya rin ang ilan sa mga naging nobyo niya noon at ang mga aral na natutunan niya sa mga nakaraan niyang relasyon. Tahimik lang akong nakinig. Hindi na ako nagtanong pa ng mga bagay na maaaring maging masyadong personal. Bilang pinsan niya, gusto kong mapanatili ang respeto ko sa kanya. Isang gabi, habang magka-video call kami, bigla niya akong tinanong. Mark, kailan mo ba ako ipapasyal? Baka nakakalimutan mo na ang pangako mo. Napatawa ako. Hindi ko nakakalimutan. Itong darating na Friday, day off ko rin naman. Sagot ko. Sakto,
Wala rin akong pasok nun. Ramdam ko ang excitement sa boses niya. Excited na rin ako dahil pagkatapos ng ilang linggong puro chat at video call lang, sa wakas ay magkikita na rin kami ng personal dito sa Dubai. Hindi ko alam noon na ang unang pagkikita naming yon ang magiging simula ng mga pangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Dumating din ang pinakahihintay naming Friday. Bandang 5:00 ng hapon, nag-video call ako kay Maureen. "Hello Maureen," bati ko. "Hi Mark," nakangiti niyang sagot. "Anong oras kita susunduin?" tanong ko sa kanya. "Mga 9:00 na lang ng gabi, tapos na rin kasi ang shift ko noon," sagot ni Maureen. "Sige, kita na lang tayo mamaya." "See you." Masaya niyang tugon. Dahil gusto kong maging komportable ang lakad namin, nagrent ako ng sasakyan para hindi na kami mahirapang bumiyahe. Eksaktong 9:00 ng gabi, nasa tapat na ako ng accommodation nila. Ilang sandali pa, lumabas na si Maureen. Napangiti ako nang makita ko siya. Malayong malayo na siya sa itsura niya noong huli kaming nagkita sa Pilipinas. Mas naging mature ang dating niya at lalo siyang gumanda. Naka-beige na palda siya na hanggang tuhod at puting sleeveless blouse. Simple lang ang ayos niya pero bagay na bagay sa maputi niyang kutis. Pagkasakay niya sa kotse, hindi ko napigilang purihin siya. "Grabe, ang ganda mo naman. Parang nakakahiya tuloy na ako ang kasama mo." Napailing siya habang natatawa. "Ikaw talaga? Medyo tumaba pa nga ako eh," sagot niya. "Hindi mas lalo kang ang gumanda." Ngumiti siya bago ako sinuklian ng papuri. "Ikaw nga ang mas nagbago. Mas pogi ka na ngayon kesa dati." Napakamot na lang ako sa batok dahil sa hiya. "Talaga ba? Ang tagal na kaya noong huli tayong nagkita?" Natatawa kong sabi. "Oo nga, pero seryoso. Mas gumanda ang porma mo." Tugon niya. Natawa na lang kaming pareho. "Sige na nga, baka maniwala pa ako sa mga sinasabi mo." Biro ko. Pagkatapos nun ay umalis na kami. Una ko siyang dinala sa isang sikat na waterfront lounge sa Dubai, kung saan may live acoustic band at tanawang city lights. Hindi ito maingay kaya mas komportable kaming magkwentuhan habang kumakain. Halatang tuwang-tuwa siya sa lugar. "Ang ganda pala rito," humahangang sabi niya. "Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo." Sagot ko. Maya-maya ay lumapit ang waiter. "Maureen, anong gusto mong inumin?" tanong ko sa kanya. "Soft drinks lang o kaya fruit juice. Hindi talaga ako umiinom ng alak." Sagot niya. "O sige, fruit juice ang sayo. Ako na lang ang magbibir. Ang mahalaga, mag-enjoy ka." Sabi ko. Habang tumutugtog ang banda, napakarami naming napagkwentuhan. Minsan ay nagtatawanan kami, minsan naman ay seryoso ang usapan. Hindi ko na malaya ng oras. Bandang 12:00 ng gabi, tumingin siya sa relo niya. "Mark, baka pwede na tayong umuwi," sabi niya. "Sandali lang, may gusto pa akong ipakita sa'yo." Nakangiti kong sagot. Nagtaka siya. "Ano naman yun?" "Makikita mo," natatawa kong sabi. Napailing siya. "Sige, pero wag na tayong magpagabi ng sobra," wika ni Maureen. "Oo, ako nang bahala," sagot ko naman. Dinala ko siya sa isang park na malapit sa dagat. Dahil weekend, marami pa ring pamilya at magkakaibigan na namamasyal. Malamig ang simoy ng hangin at kitang-kita ang mga ilaw ng lungsod na nagre-reflect sa tubig. Wala kaming dalang picnic mat kaya sa damuhan na lang kami umupo. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napangiti siya. "Ang sarap pala ng hangin dito,"
Sabi ni Maureen. Sabi ko sa'yo magugustuhan mo ang lugar na to. Sagot ko. Habang tumatagal, lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Parang hindi nauubusan ng kwento ang bawat isa sa amin. Hanggang sa napunta ang usapan sa love life. Kumusta naman ang asawa at anak mo sa Pilipinas? Tanong ni Maureen. Mabuti naman sila. Madalas kaming mag-video call. Dalaga na rin ang anak ko. Sagot ko naman. Ang hirap talaga kapag malayo sa pamilya. Wika ni Maureen. Sinabi mo pa. Sila talaga ang pinaka namimiss ko. Tugon ko. Siguradong sobrang miss na miss mo na yung misis mo, no? Pabiro niyang wika sa akin, sabay tawa ng malakas. Napatawa na lang din ako at bahagyang umiling. Natural naman. Matagal na kaming magkalayo, kaya normal lang na mamiss ko siya. Sagot ko naman. Bakit? Wala ka bang naging girlfriend dito sa Dubai? Usisa ni Maureen. Uy, wala. Hindi ko magagawa yun. Ikaw talaga kung ano-ano ang naiisip mo. Mabilis at umiiling kong sagot. Napangisi siya. Os, parang hindi naman ako makapaniwala niyan. Sa dami ng babae rito. Makulit niyang wika. Totoo nga, hindi naman ako naghahanap. Sagot ko na lang. Paano kung may umamin sa'yo? Tanong niya. Depende. Biro kong sagot. Doon, napatawa ng malakas si Maureen. Aba, depende pa pala. Sige, isusumbong kita sa asawa mo. Napailing ako habang tumatawa. Hoy, nagbibiro lang ako. Kontento na ako sa buhay ko. Bigla niya akong tiningnan at ngumiti ng pilya. Kontento? Anong ibig mong sabihin na kontento? Tanong ni Maureen. Napansin kong bigla siyang naging makulit. Paulit-ulit niya akong tinatanong na para bang may gusto pa siyang malaman tungkol sa akin. Hindi ko alam nun kung simpleng biro lang ba yun o may iba ng kahulugan ng mga tanong niya. Habang tahimik kaming nakaupo at pinagmamasdan ng tanawin, nabigla ako sa tanong ni Maureen. Mark, may tatanong ako sa'yo. Pero gusto kong sabihin mo ang totoo. Seryoso niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Ano naman yun? Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Kumusta naman ang naging karanasan mo sa pakikipagrelasyon habang nandito ka sa abroad? Natigilan ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo o iiwasan ko na lang ang tanong niya. Sinubukan kong basahin ang ekspresyon ng mukha niya. Kung nagbibiro lang ba siya, pero mukhang seryoso talaga siya. Parang ang personal naman ang tanong mo. Natatawa kong sabi. Napangiti si Maureen. Ano ka ba? Parang iba naman ako. Huwag ka nang mahiya. Open-minded naman ako pagdating sa mga ganyang usapan. Hindi ko akalaing magiging ganun ka-personal ang mga tanong niya. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkasama ng matagal. Pero parang gusto niyang mas makilala pa ako. Sa sinabi niya, kahit paano ay medyo nalinawan ang isip ko. At sa totoo lang, pakiramdam ko ay may punto siya. Wala namang mali sa tanong niya. Siguro, ako lang talaga ang malikot mag-isip. Kaya huminga ako ng malalim bago ko siya diretsahang sinagot. Well, sa totoo lang, simula nang dumating ako rito, wala pa akong babaeng nadadala sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. As in zero talaga? Tumango ako. Oo, zero. Halatang hindi siya makapaniwala. Napailing pa siya bago ngumiti ng may halong pangaasar. Excuse me, wag mo kong pinaglololoko. Sa pogi mong yan, wala ni isa. Napatawa ako. Yun ang totoo. Ilang segundo niya akong tinitigan, saka muling nagsalita. So ibig sabihin wala talaga. Wala nga. Napakagatlabi siya bago muling nagtanong. Paano naman naiibsan ng pagkauhaw mo?
Nabigla ako sa diretsahan niyang tanong. Sandaling natigilan ang utak ko, habang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ko. At parang nakaramdam ako ng excitement sa usapan naming yun. Biglang nagising ang diwa ko sa kanya. Hindi ko inaasahang hahantong sa ganoong usapan ng aming kwentuhan. Napakamot ako sa batok at napangiti. Ano pa ba? Alam mo na siguro ang karaniwang ginagawa ng lalaking walang kalambingan. Tumaas ang kilay ni Maureen. Ano nga, hindi naman ako manghuhula. Napailing na lang ako habang napapaisip. Hindi ko tuloy alam kung itutuloy ko pa ba ang sagot o ililihis na lang ang usapan. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, parang wala siyang balak umatras hanggang hindi niya naririnig ang gusto niyang malaman. Dahil doon ay napalitan na rin akong magkwento. Siyempre, kapag mag-isa ako sa apartment at wala ang roommates ko, ano pa nga ba? Di nagsisikap na lang akong mag-isa. Sinadya kong maging malumanay ang tono ng boses ko, kunwari nahihiya. Gusto ko ring makita kung ano ang magiging reaksyon ni Maureen. Parang ang labo yata ng sinabi mong nagsisikap. Pakilinaw nga. Nakakunot noong sabi niya. Grabe ka, nakakahiya naman. Baka may makarinig sa atin. Sabi ko sabay tawa ng malakas. Napansin kong bahagya siyang lumapit at dumikit sa akin. Ayan na, siguro naman wala nang makakarinig sa atin. Nasa tabi mo na ako. Sige na, sabihin mo na. Pangungulit niya pa. Tinitigan ko siya sa mga mata. Mukhang may tinatagong kapilihan din itong si Maureen. Maya-maya, marahan niya akong tinapik sa balikat. Hoy, ang tagal mo namang sumagot. Huwag ka nang mahiya sa akin. Napakamot ako sa ulo bago sumagot. Ano pa nga ba? Di nagmamari ang palad. Alam mo na yun. Siguro mga 4 na beses kada linggo. Minsan naman, 2 sa isang araw kapag walang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ni Maureen bago napailing at natawa. Wow, grabe. Ang hilig mo pala. Di puro kalyo na ang kamay mo. Natatawa niyang biro. Napailing na lang din ako at tumawa sa biro niya. Kita mo? Pagtatawanan mo lang naman pala ako. Ang hirap kayang malayo sa asawa. Maya-maya ay wika ko. Ewan, ganyan din naman kaming mga babae. Akala nyo kayo lang bang mga lalaki? Bigla akong naging seryoso sa sinabi ni Maureen. Alam ko na sa iba na patungo ang usapan namin. Bahagya pa akong lumapit sa kanya habang nagpapatuloy ang magaan naming kwentuhan. Hindi na rin namin namalayang lumilipas ang oras dahil pareho kaming komportable sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, niyaya ko na siyang umuwi. Balak ko sana siyang ihatid hanggang sa kanila. Pero bago pa man kami tuluyang makaalis, ay bigla siyang nagsalita. Pwede bang makita muna ang boarding house niyo? Tanong niya habang nakangiti. Saglit akong natigilan. Hindi ko inaasahang siya mismo ang magmumungkahi nun. Sigurado ka? Tanong ko sa kanya. Curious lang ako. Gusto ko lang makita kung saan ka nakatira. Tumatango niyang sagot. Napangiti ako. Hindi ko talaga maiwasang umasa na may ibang patutunguhan itong pagkikita namin. Ewan ko, basta yun ang iniisip ko. Siguro, dala na lang to ng pagiging tigang ko. Pero bahala na. Mabuti na rin para makilala mo ang mga kasama ko ron. Nakangiting wika ko. Pero sa totoo lang, palusot ko lang yun. Alam kong wala ni isa sa mga ka-flat ko dahil nasa trabaho pa silang lahat. Sige, no problem. Tara na. Masayang wika ni Maureen. Hindi nagtagal, ay narating na namin ang boarding house. Pagkapasok pa lang niya sa loob, ay agad siyang napatingin sa paligid. Wow, ang ganda naman ng boarding house niyo. Ang linis pa. Humahangang wika ni Maureen. Malinis talaga rito.
Nakangiting sagot ko. Kahit puro lalaki ang nakatira, istrikto ang may-ari. May schedule kami sa paglilinis. Kapag may nagkalat o tamad maglinis, siguradong mapapagalitan. Kwento ko kay Maureen. Nakakainggit naman. Sa amin puro babae pero ang gugulo. May iba pang tamad maglinis kaya laging makalat. Natatawang wika ni Maureen. Siguro malinis din ang kwarto mo, no? Pwede ko bang makita? Oo naman, halika. Yaya ko sa kanya. Nauna akong maglakad habang tahimik naman siyang sumunod. Ito ang kwarto namin. Dalawa lang kami rito ng roommate ko. Mga alas 11 pa ang uwi niya mamaya. Paliwanag ko nang makapasok kami. Muli niyang inilibot ang tingin sa buong silid. Ang ayos naman ito, malinis at maaliwalas. Humahangang wika ni Maureen. Napangiti ako. Maliit lang pero sapat na para sa amin. Sagot ko naman. Ngumiti siya bago muling nagsalita. Kung ganon, pwede ba muna ako magpahinga rito? Hindi pa naman pala darating ang roommate mo. Bago ako makasagot, ay bigla na lang siyang humiga sa kama ko at hindi niya namalayan na nakabukas ang hita niya paharap sa akin. Napapikit pa siya habang inuunat ang mga braso. Naku, pagod na pagod talaga ako. Mahina, ngunit natatawang wika niya, pero hindi ako sumagot. Napalunok na lang ako dahil iba na ang nararamdaman ko. Pero syempre nagkunwari akong walang alam. Maya-maya, habang nakatayo lang ako sa gilid ng kama at hindi alam ang gagawin, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Marahan niya akong hinila palapit sa kanya. Halika nga rito. Nakangiting wika ni Maureen. Bakit ba nakatayo ka lang dyan? Ayaw mo bang umupo o humiga man lang? Hindi ka ba napagod sa labas? Napakamot ako sa ulo at bahagyang natawa. Ayos lang ako rito. Mahina akong sagot. Sus, huwag ka nang mahiya. Gusto ko lang magpahinga sandali. Sige na, halika na. Pamimilit ni Maureen. Siyempre, kunwari ay nag-atubili ako. Pero kalaunan ay tinabihan ko rin siya. Dahan-dahan akong tumabi sa kanya habang pilit na kinakalma ang sarili ko. Hindi ako mapakali sa mga sandaling yon. Tao lang din ako at matagal na akong walang yakap o lambing man lang dahil naiwan sa Pilipinas ang asawa ko. Ngayon, heto ako, katabi ang isang magandang babae. Habang magkatabi kami, hindi ko maiwasang mapansin ang banayad na halimuyak ng kanyang pabango. Lalo akong kinabahan. Pilit kong iniwas ang isip ko sa kung ano-anong bagay dahil alam kong may asawa kong naghihintay sa akin sa Pilipinas. Paulit-ulit kong pinaalalahanan ng sarili ko na huwag magpadala sa emosyon o sa init ng sandali. Pero tila may iba talagang balak si Maureen. Habang pinagmamasdan ko ang kilos niya, unti-unti kong napagtanto na hindi lang simpleng pagpapahinga ang pakay niya. Bakit parang ang layo-layo mo? Natatawang wika ni Maureen, saka lumapit sa akin ng husto. Relax ka lang, hindi naman kita kakainin. Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Wika niya at napabuntong hininga ko nang maramdaman ko ang mainit niyang palad sa hita ko. Maureen, naglalaro ka ng apoy. Itigil mo na yan. Alam mong mali to. Nahihirapan kong wika. Kunwari ka pa. Alam kong gustong-gusto mo naman. Pwede bang wag ka nang magpakipot at hayaan mo na lang ako? Sagot niya. Tsaka pa thank you ko sa'yo to dahil sa pagpasyal mo sa akin. Bulong pa ni Maureen sa akin. Sobrang lapit sa tenga ko, kaya ramdam ko ang init ng hininga niya na dumampi sa leeg ko. Doon ay tuluyan na akong bumigay. Nanaig ang kahinaan ko sa sandaling yon at hinayaan kong manaig ang emosyon ko kesa konsensya. Sa puntong yon, pinakawalan ko ang lahat ng naipon kong pagnanasa sa kanya. Maingay si Maureen.
Pero hinayaan ko lang siya dahil alam kong kami lang ang nandoon. Parehas kaming natangay ng alon. Halos mawala sa katinuan si Maureen dahil sa gloryang tinatamasa at parang ayaw niya na akong pakawalan ng mga oras na yun. Ilang sandali pa ay tuluyan na naming narating ang finish line at pareho kaming hinihingal na bumagsak sa kama. Habang nakahiga, pareho kaming nakangiti sa isa't isa. Kapwa ni Nanamnam ang sarap na aming pinagsaluhan. Nang makabawi ng lakas, sabay kaming bumangon at nagbihis. Matapos nun, ay napag-usapan namin na isekreto na lang namin yung namagitan sa amin. Nakiusap akong sana ay doon na matapos ang lahat at wag na itong maulit pa. Alam kong mali ang nagawa ko. May asawa at anak akong naghihintay sa Pilipinas at ayokong tuluyang masira ang pamilyang matagal naming binuo dahil lamang sa isang sandaling kahinaan. Naiintindahan naman ni Maureen ang pakiusap ko. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, nagpasalamat pa siya sa akin dahil sobrang napasaya ko raw siya nung araw na yon. Hinding-hindi daw niya makakalimutan ang nangyari. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na naulit ang namagitan sa amin. Sinadya na rin naming umiwas sa isa't isa upang hindi na muling matukso o maulit ang parehong pagkakamali. Yun na ang huling pagkikita namin ni Maureen. Hindi ko na siya muling nakita o nakausap pa. Pero inaamin ko, sa mga sandaling mag-isa ako at nakakaramdam ng pagkael, ay di ko maiwasang mamiss yung nangyari sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Alam kong marami sa inyo ang magsasabi na isa akong mahina, makasarili o nagpadala sa tukso. At hindi ko kayo masisisi dahil alam kong mali ang naging desisyon ko. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, malayo sa pamilya, nag-iisa sa ibang bansa, at biglang dumating ang tukso na hindi nyo inaasahan, magagawa nyo kaya talagang umiwas? Maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo ng aking kwento. Hanggang sa muli.